tayong kainin sa Panginoon ngayong hapon na ito. Ngayon po ay mag-umpisa na tayo para papulihan at awitan ng Panginoon. Iniipitawan ko lahat na tumayo at sabay ito mas tumawi. Ngayong hapon na ito, dami natin ang presensya niya. Awitan natin siya. Awitan natin kung gano'n magaling ang ating Panginoon. Awitan natin how great is our God. Oh
awitin natin kung ano yung nilalang ng ating puso para sa Panginoon. Awitin natin One Desire.
Sister Rachel for our opening prayer. Pray mo po at sama-sama manalangin. Mahal namin Diyos na nasa langit, aming Diyos na dakilan kapag at di nagbabago. Diyos namin na all ngayon at magpakailangan. Patawarin mo po kami sa aming mga sala at pagpray mo po kami sa amang tukso, kapangwakan at kanilang nag-aaway. Lord God, maraming salamat po sa panibagong araw na ito at pagbagong buhay. Maraming salamat po, Lord God, sa hininga ng buhay. Maraming salamat po, O God, sa iyong mga pagpapala, sa iyong pong kagalingan, at pagkakaroon namin ng blessing. Maraming salamat, Lord God. Lord God, sa mag-teach po ngayon po hapon na ito, ikaw po ang mamuna sa kanya. Bigyan mo po siya ng karunungan at kaunawaan at tanging salita mo lamang po ang lumabas. Maraming salamat po, God, sa araw-araw na aming pamumuhay. Bigyan mo po din po kami ng karunungan, maunawaan ng iyong salita. At bigyan mo po kami ng lakas na loob na ibabahagi ka sa iba. Ikaw lamang po ang manguna sa aming mga buhay at makikita po sa aming pamuhay. Anong pa aming ginagawa, kumakain man po kami, inom, ikaw po ang lagi namin maitaas. Sa'yo lamang po ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at parangal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kamayan po natin ang bawat isa habang inaawit natin. Dahil mahal kita pa rin. Mahal kita pa rin. Mahal kita pa rin. Amen. Mainit na hapon. Kagaya ng kanina umaga, mainit na umaga. Siyempre. Sana yung init na yan, doon din tayo kainin sa Panginoon. Dapat mas matindi pa, alam, mas nagbabaga pa. Yung umaga na ito, dadako, ay, umaga na hapon na pala hapon, sorry. Ngayong hapon na ito, dadako na tayo sa ating mga babalita. At ating church schedule. Siyempre, yung ating Sunday morning, yung Sunday na ating service, buong service. 7:30 a.m. ang ating corporate prayer. 1 hour yan, bago mag-start ang ating Sunday school. Yung may mga matapak na kaya gumising ng maaga para mag-pray dito. Then, after ng Sunday school, diretso na tayo ng 9:30 a.m. ang ating Divine Worship Service. Ayan ang ating morning service. Tapos, yung ating Sunday afternoon naman, 3 p.m., 1 hour corporate prayer bago mag-start ang ating afternoon service ng 4 p.m., di ba? Then, Wednesday, diretso na tayo dyan, ng 6 p.m., corporate prayer bago ang midweek service na ng 6:30 p.m. ng ating discipleship or equity na sing. Yan natin mahuhubog yung mga jowa-jowa dyan, ha? Sama nyo dyan, sama nyo dito. Pwede nating disciple. Diba? Hindi yung kayo yung magdala sa kanila sa Panginoon, hindi yung tayo dadalhin sa kanila. Tama? Then, Friday, yung ating 8 p.m. prayer gathering with Kuya Gams. Siyempre, ano si Kuya Gams para maasahan natin yan, no? Amen. Pag ayaw mag-amen, ah. Naroon. Ano, na-pause na?
Then Saturday, music team rehearsal. Yan talaga yung pinaka-formal pero depende pa rin sa availability ng soloists sa usapan. At karagdagan yung schedule natin. Pakiplas natin sa schedule. Yan. Tatapos na tayo sa April. So, papunta na tayo ng May. Ito yung prayer and fasting ng 3 days. May 1, 2, and 3 ng 2025. Dapat, ano yan ha? Yung mga kumain na kayo ng ano pa lang, di ba? Kaya sinabi ko kanina. Then, naka-highlight na white, yung ating 3-day revival crusade. Yung May 9 and 10, same sila na 5 p.m. Then yung final ng Sunday, yan yung May 11, 2025, yan naman ay 4 p.m. Wala tayong morning service. Wala, kaya na yun, hapon, afternoon ng ating anniversary. Then, wala pang kalagdagan dito eh. Bali minamumuusapan tungkol sa swimming. Nandito lang yung sa May, mamaya na yung June. Pero, wala pang final. Depende pa rin sa ano. Yan, ang ating June. Sports Day, June 14, 2025. Nakaabangan ng mga June. Atayin natin yung July. Then, kami na, baka yung mga parang-parang. Ewan, kabuuan ng ating babalita, updates, activities, at schedule. So, ngayon ay dadako na tayo sa pasasalamat. Dalawa, kanina ang umaga, may dalawang matapang na youth na tumayo rito na hindi pinilit. Hindi ba pinilit doon? Oh. Dapat ganun din ngayong hapon na ito. Diba? Kaya natin na tumayo sa Panginoon. Yung pagpapasalamat natin, siyempre, hindi mo mawawala yan, di ba? Kung gano'n tayo binibigyan ng knowledge, protection sa araw-araw. Kaya, mag-volunteer na ako sino. Dalawa lang natawagin ko ngayong hapon dahil ano eh. Medyo ulit na tayo. Tawag ako ng dalawa. Itataas ng kamay. In 3. Ba't? Sige, bigay mo ubusan ng papasalamat sa Panginoon. Wala? Yung papayag na wala. Dapat meron yan. Diba? Sabi natin, kanina umaga, mas konti tayo, pero may dalawang sundalo ng Panginoon ang barang dito. Ngayon, ang dami natin, atras pa ba tayo? Kahit dalawa lang. Hindi ko na pipilitin, kaya kanina hindi ako namilit. Pero sige, kaya natin yan. Walang pilit kanina, bakasyon na bakasyon. Tinatawagan ko po si... Yan, yung tinatawagan. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Brother Gamaliel. Naka-schedule na to, every week ah. Gusto lang po salamat kay Lord. Kasi tinestimony ko last week lang. Wala akong trabaho. Ngayon, ang daming trabaho. Hindi ko na alam kung ano unahin ko. So, salamat lang po kay Lord kasi nag-apply po ako nung testimony ako ng linggo. Pero sabi nga ni Pastor, huwag pa kayo yung tamar. So, Lunes, nag-apply ako sa BXI, sa call center po sa may Argenza. And hindi ko inaasahan na I would be... Yes! So, salamat kay Lord kasi na-hired na po ako. Nung Miyerkules po kami winelcome ng mga TL na officially on board na po. And dapat po birthday ko nung Friday. Kaso sabi ko kasi may anniversary tayo sa May. And sa sa call center po napaka-higpit daw po nila sa training. Sa training hindi pwedeng umabsent. So inuksod ko yung birthday ko, magiging birthday ko na is May 16. So medyo nakakaba, walang pera. Medyo mapambakante, diba? Pero thank you Lord din. Kasi nabakante ako pero nakahanap ako ng trabaho which is sa Shopee ulit pero ibang agency. Tapos ang maganda po dun sa agency na napasukan ko ngayon, every week yung sahod niya. So masusurvive ko yung week na dadaan ng anniversary para masusurvive ko yung pang-araw-araw hanggang dumating yung first day ko sa Shopee. Sa website. Sorry, I'm nervous, you know. Kasi it's my first time to, but sobrang napaka-memorable nung pag-apply ko kasi as in zero talaga ako. Kung baga yung puhunan ko lang gasolina, tapos panalangin,
And salamat din ako Lord kasi inabot ako ng alauna ng madaling araw sa pag-apply. Mula alas 12 ng tanghali. So, diyan pasalamat din ako Lord kasi may mga ginamit siya na tao. Kasi po, nung nag-apply ako, kumain ako ng alas 10 ng umaga. And alas 9 na ng gabi, hindi pa ako nakakakain. Thank you Lord na may nagbigay ng pagkain. Hindi ko alam kung talk ba yun o blessing. Pero siyempre, sabi ni Pastor, depende sa sa puso mo. Sa puso ko, gutom ako eh. So, thank you Lord sa nagbigay ng Jollibee. Shout out kung mapanood mo to. Yun, salamat kay Lord kasi talagang hindi ako makapaniwala na nag-work ulit. Bumabalik na. And yun, itong ang saya ko na kasi bumabalik na. And then itong Friday, nag-ano kami, prayer kami dito and / Bible study. And yung nag-reflection kami ng nag-reflection kami ng mga ginangyari sa buhay. Ang topic namin nung Friday is decision making, no? Which is sa akin, yun para sa akin pinakapalpak ako eh. And yun yung tinapik namin ni ng Friday. And Friday lang, saya ko na, kumbaga positive na lahat. And then biglang Saturday, dumanas kami ng hindi ko alam kung problema matindi ba. Hindi naman ako nag-alala masyado. So yun po kasi si Sister Jaisel po, kapatid natin sa Diyos. Inatake siya ng ulcer yun, no? Ulcer, tapos namimilipit siya sa sakit. Talagang sumisigaw na siya. Talagang kumbaga lahat na ng mahawakan niya, binabati niya, inahan niya na sobrang gulo na ng, basta sobrang sakit daw. Siyempre ako naman, bilang brother, I'm yours. Tama kayo ng bypass, baka matagtagan yun. Siyempre, bilang kapatid, I'm worried, di ba? Nag-alala agad ako. So, pero wala rin akong pera. Ayun yung pinag-alala ko, wala akong pera tapos nagkasakit siya. Hindi niya daw talaga kaya. Sabi ko, dalhin ko siya sa ISAP kasi wala kaming pera. Sabi niya, ayaw daw niya, kahit saan daw basta malapit. Dito kami pumunta ngayon sa well-serve. Dito sa may, sa Steve. Hindi pa siya nakakahiga, hindi pa nakakakupo. May bill na kami, 3.5, 3.1 sa, sa mga dugo, sa ihi, sa lahat-lahat. Tapos, dito, yung check-up, 400. Pag sabi yung bill, parang gusto ko siyang patayuin, tayo ko muna dyan, nalis na tayo. Pero, dito sabi, kailangan na daw po yung urgent kasi nga, sobrang sakit, na po siya, kahit sa may well-serve, nagaan na siya, gumugulong na siya sa sobrang sakit. Tapos kinausap po yung doktor, baka pwede magsala ng motor, may tatlong cellphone ako dito, baka pwede yun na lang yung iyan ako. Pero yun nga, napabalik na ako, inakabahan, lahat na naghahalo-halo na. Hindi ako piyak hindi ako naiyak. Nag-chat na ako kay Kuya Stanley. Kuya Stanley, ano ba ang gagawin? Ganyan. So salamat naman kay Lord kasi merong knowledge na binigay sa kanya. Sinabi niya sa akin, hindi, ito lang yan, huwag kakabahan, kalma ka lang. May mga sinabi siyang gamot. Yung sinabi niyang gamot, yun din yung sinabing gamot ng doktor. So, sana pa din namin nagbayad doon. Pero wala na eh. Kumbaga, nandun na nakapagbayad na. So, kinuha ko siya yung dugo na kinuha sa kanya, hindi ko na pinago. Kasi kinuha na siya ng dugo eh. Sabi ko, huwag na, hindi na po namin itutuloy yung test. So, yun. Kanta long story short, okay na po siya, napagsipa na siya. So, sabi ko sa kanya kagabi, magpagaling ka kasi kailangan magsipa ka. Kasi nagagalit si Satanas eh, kasi ano na tayo ngayon eh, kumbaga, nasa tama na eh. Kumbaga, ginagawa na natin yung kumbaga, kung ano yung will niya. Kaya nagagalit si Satanas, gumaganti. Kaya sabi ko, kinausap ko siya, pag ready na ako, mag-street preaching tayo sa mga makatabi. Katiyanin si Satanas. So, yun, papasalamat ako kay Lord. Sabi ko sa kanya, kaya niya ba sumama, baka di pa ka mahiya-hiya ka, gusto mag-abot ka ng flyers, gano'n. Pero yun, sana matupad na agad as soon as possible. Gusto ko lang talaga pag lumabas, gusto ko kasi ready talaga ako. Gigil talaga ako nung kahapon na nung nabili kami ng 900, nais talaga ako. Kasi yung 900 na yun, last money ko na talaga yun eh. Pero thank God kasi nga, nag-provide si God. At yung nag-provide siya, hindi ko inaasahan na doon pa manggagaling. Kasi never naman nag-provide siya ng galing doon eh. Pero yun, thank you Lord sa kanya, sa lahat ng trahan niya. Tapos patuloy pa rin ako sa kanya na kung ano mangyari, magtitiwala pa rin ako sa kanya. So yun, sana po i-pray niyo din ako. At yun lang po, sa Diyos po ako. Amen. Napagandang pahayag. Siyempre, di ba? Pag mahal mo, lahat gagawin mo.
Mahal natin ang Panginoon. Lahat gagawin natin sa Panginoon, siyempre, di ba? Tsaka parang may ibig sabihin nyo na, yung unti-unti naman nararamdaman na bumabalik. Siyempre. Tapos, gusto mo na rin mag-state waiting. Depende pa rin sa decision yun. Antayin lang natin. Kasi, pag gumawa tayo ng kasalanan, ng mali, may karampatan yun na pausa at may nag-aantay ng pagbabalik. Siyempre, di ba? Kaya, good thing para sa'yo dahil hindi ka nakakabalik sa kanya at lumalaban na ng patas. Pero yung atake, siyempre, hindi natin maiwasan yan. Kaya, ito sa kapulian. Ngayon, at tawag pa ba ako ng isa? Ay, tapakan natin ang Diyos sa buhay ng mga. Uy, pink na pink. Bias ka. Pagpalang hapon po sa bawat isa. Nagpapasalamat po pala ako sa buhay po ng pastor namin kasi may birthday na po. So, nandito pa rin po siya ngayon. So, talaga po ginagamit yung buhay niya ni Lord. Nagpapasalamat din po ako kasi yung sa katrabaho ko po kasi tuwing aalis po kami, kasi yung driver po siya namin, tapos tuwing aalis po kami, pagsampa ko pa lang ng sasakyan, nag-umpisa na ako i-share yung gospel sa kanya. Tapos hindi ko naman, kumbaga tinataniman ko lang sila, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanila, basta sinishare ko lang yung word ni God, yung responsibilidad ko bilang Kristiyano. Ngayon, nung last time, sabi ng katrabaho ko na, siya naman yung lumabas, nag-sale sila, lumabas siya. Yung driver na yun, sabi sa kanya. Pag ako daw yung kasama niya, pag akyat pa lang daw talaga na sasakyan, nag-upisa na daw ako, nagsabi daw ako ng mga word ni God. So parang sabi niya na masamang tao siya pero gusto niyang magbago. So hindi ko credit yun, kumbaga yung Holy Spirit yun, si God pa rin yun yung nagsasalita. Kasi hindi ako yun, hindi ko nga alam kasi buong pagsama ko sa kanya, mula pagbaba ko, akyat ko ulit, tapos bababa ko, akyat ko ulit. Lagi ako nagsasalita. Hindi ko alam, hindi tumitigil yung labas sa bibig ko. Parang machine gun. Dala-diretso lang yung salita ko, kaya sabi ko, hindi ako to. Kaya sa Diyos po ako kaparal. Lagi lang po natin i-share yung word ni God kasi hindi po natin alam na natataniman na po pala natin yung ibang tao nang hindi natin nalalaman. Salamat po sa Panginoon. Amen. Yan po, yung mga nagpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po idadaan ko na sa ating magbibigay. Meron po tayong mga ipinunod sa gilid. Pwede natin po. Tinatawagan po yung ating mga nukto para tayo mawag. May envelope po dyan sa gilid. Pwede kayong kumuha. May request. Pwede kayong magsulat kung ano yung mga request nyo. Akala ko lang share natin sa harapan. Awitin natin ang limang magbigay. Okay. Magandang panahon kahit mainit, Lord. Lord, papasalamat ko sa mga blessings na binigay mo sa taon na ito, Lord. Lord, papasalamat ko sa mga nagbigay, sa mga hindi nagbigay. Lord, nag-bless po sila sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen.
Sound check. Sa aklat ng Hebreo, chapter 12, verse 26 and verse 27. Okay, ready na kayo? Basahin natin. Okay, ano sa screen? Verse 26, na ang tinig na yaon ay nagpayamig noon ng lupa. Katapat ngayon nangako siya kung nagsasabi, minsan pangyayamigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. 27. At itong salita, minsan pang ay pinagkahulugan ang pag-alis niyang mga bagay na niyamig ay ang mga bagay na ginawa upang mamalagi ang hindi niyanig. Yung salitang niyanig, shaken. Kaya nais ko pong magturo mga sa paksang The Big One. Narinig niyo ba ito? Ito yung parang hot cake ngayon eh. Lagi ko nakapakinggan. Kasi noong April 22 ay may parapili si Alexa. Alexa, ano mangyayari sa Pilipinas? April 22, 4 a.m. Kakaroon ng Big One o Lindol. Hindi mo nagkaroon. Dahil hindi nagkaroon, meron pa siyang panibagong hula sa July 2025. Dating natawag na Big One o 8.2 na intensity ng lindol. Tinawag ko itong the Big One, a call to spiritual preparedness. Ito yung panawagan ng paghahanda, spiritual na paghahanda. Bakit? Alam niyo po sa Biblia, ang isa sa pangunahing paraan ng Diyos para ang tao ay sumampalataya at maniwala na may Diyos ay yung kanyang salita, yung Ebanghelyo niya. Pero may mga panahon na hindi pinapakinggan ang Ebanghelyo ng Panginoon. At sa panahon na hindi pinapakinggan ang Ebanghelyo ng Panginoon, ginagamit ng Diyos ang mga sakuna. Tulad ng lindol, bagyo, kung ano-ano pa. Sunog para ang tao ay magising at ang tao ay maniwala na mayroong Diyos. Naalala niyo yung nangyari sa LA? No? Yung bayan na yun, hindi naniniwala sa Diyos, walang boat, yung isa. Pero nang sunugin yung lugar nila, naniwala na sila na mayroong Diyos. So, confirm yan, ginagamit ng Diyos ang minsan yung mga trahedya sa ating buhay. Kaya, meron ko dito tatlong natuklasan, 3 possible interpretation yung salitang the Big One. Una, ito ay tumutukoy sa natural disaster. Ang tawag ng iba ay anong tawag ni Angelo? Ano yun ang alam, hindi ko na makuha eh. Meron siyang ginamit na salita eh. Calamity, dilubyo. Pero siya ginamit sa salita eh, si Angelo. Yun namatay yung nagpakamatay. General. Pero siya ginamit sa salita. Kumalala. So, katulad ng itong earthquake. Yeah. Pangalawa, na interpretation sa the Big One, life